Pamilyar ba sa inyo yung pakiramdam na yan? Hiyaw ng hiyaw ang alarm clock, madilim pa sa labas, at ang kumot mo parang pinaka-secure na lugar sa buong mundo. Ang ideya pa lang ng pagtayo, tila imposible nang gawin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ganyan din ang pakiramdam ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan, ang Romanong emperador na si Marcus Aurelius? Oo, yung taong nagpatakbo ng malawak na imperyo, nakipagdigma at nagsulat ng mga aral ng pilosopiya, galit din sa paggising ng maaga. Pero may sikreto siyang paraan, or mas tamang tawagin, isang internal dialogue na tumulong sa kanya para manalo sa pang-araw-araw na laban na ito. At ngayon, huhukayin natin ng detalyado ang pamamaraang ito dahil ang sinaunang life hack na ito ay pwedeng tuluyang magpabago sa umaga mo. Ano sa tingin nyo ang pagkakatulad mo sa isang Romanong emperador? Magugulat ka sa sagot. Bago tayo magsimula, iguhit muna natin ang tagpo. Huwag kang mag-isip ng palasyo, kundi isang malamig na tolda ng militar sa kung saan manghangganan kasama ng mga tribong German. Taon, mga 170, 170 AD, sa loob niyan, si Marcus Aurelius. Hindi lang siya pilosopo na nakasuot ng toga, isa siyang emperador sa giyera at nakasalalay sa balikat niya ang kapalaran ng milyon-milyong tao. Sa bawat umaga, gumigising siya bago magliwanag para harapin ang mga usaping pang-estado, pamunuan ng hukbo at salungatin ng mga banta. At lahat ng kanyang iniisip, lahat ng pakikipaglaban niya sa sarili, isinulat niya sa isang personal na talaarawan na ngayon ay kilala natin bilang aklat na Meditations o Sa Sarili Lamang. Hindi ito inilaan para i-publish. Ito ang kanyang personal na manual para mabuhay at mapanatili ang kanyang katinuan. At doon mismo, sa ikalimang aklat, Book 5, detalyado niyang inilarawan ang kanyang ritual sa umaga para kumbinsihin ang sarili na bumangon. Kaya, nagsisimula ang lahat sa unang pagkilos. Kapag nahihirapan kang bumangon sa kama tuwing madaling araw, sinasabi niya sa sarili, dapat handa mong isipin ito. Gumigising ako para sa gawain ng sangkatauhan. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang. Hindi niya niloloko ang sarili niya. Hindi niya sinasabing magiging madali o masaya ito. Agad niyang ipinapaalala sa sarili ang kanyang pinakamataas na layunin. Hindi ito tungkol sa trabaho sa opisina o pagpunta sa tindahan, kundi tungkol sa gawain ng sangkatauhan. Ito ay agad na nagtataas ng halaga. Hindi ito tungkol sa iyong personal na kagustuhan, kundi tungkol sa iyong pangunahing tungkulin bilang bahagi ng lipunan, bilang isang nilalang na may pag-iisip. Ito ay isang matinding pagbabago ng pananaw mula sa gusto ko patungong dapat kong gawin. Ngunit hindi ito sa pilitan, kundi ito ay tungkulin mo sa sarili mong kalikasan. Ang ideya ay ilipat ang iyong atensyon mula sa panandaliang ginhawa patungo sa pangmatagalang layunin ng iyong pag-iral. Pagkatapos, natural lang na papasok ang ating internal critic, ang bahagi natin na tamad o laging naghahanap ng dahilan. Pero alam na yan ni Marcus Aurelius. Tatanungin niya ang sarili, magagalit ba ako sa sarili ko kung sisimulan ko na ang bagay na rason kung bakit ako ipinanganak at dinala sa mundong ito? Isang napakatalinong tanong iyan sa sarili. Para bang sinasabi niya, seryoso, magrereklamo ka pa dahil binigyan ka ng pagkakataong tuparin ang misyon mo? Agad niyang kinukumpara ang mabilis at panandaliang sarap ng pagtulog laban sa pinakapundamental na layunin ng ating buong buhay. At nagpatuloy siya. O sadyang nilikha lang ba ako para magpainit, nakahiga sa ilalim ng kumot? Ang linyang ito na isinulat halos 2,000 taon
na ang nakalipas ay tila sinabi lang ng kahit sino sa atin kaninang umaga. Nakakadisarma ito sa pagiging prangka at simple nito na nagpapakita ng kalokohan ng pag-uuna sa ginhawang panghayop kaysa sa ating misyon bilang tao. Pero hindi pa rin sumusuko ang ating panloob na boses. May nahanap siyang pinakamalinaw na argumento. Pero siyempre, mas masarap sa pakiramdam. At tama nga, ang manatili sa mainit at komportabling higaan ay masarap talaga kaysa harapin ang malamig at punong hamong mundo. Alam ni Marcus Aurelius na totoo iyan, kaya hindi siya nakikipagtalo. Hindi niya sinasabing, hindi, nakakatuwa ang bumangon. Kinikilala niya ang katotohanan ng rason na iyan, pero agad siyang sumasagot. Nagtatanong siya, ipinanganak ka ba para lang magsaya at magpakasarap or para kumilos at mag-ipon ng karunungan? Sa tanong na yon, gumuguhit siya ng malinaw na linya. Ito ang pagkakaiba ng buhay na nakatuon lang sa paghahanap ng kaligayahan at sa buhay na para sa aksyon at pagpapaunlad ng sarili. Pinaalalahanan niya ang sarili niya na ang layunin ng buhay ay hindi ang basta na lang mag-enjoy at magpalipas ng oras, kundi ang maging aktibo sa paglikha at paglampas sa mga hamon. Ito ang pinakapundasyon ng pagpili sa pagitan ng hedonismo at stoicismo, isang pagpili na ginagawa nating lahat sa unang mga sandali pa lang ng ating paggising upang mas maging matibay ang kanyang punto. Gumamit si Marcus Aurelius ng isang napakalakas na analohiya mula sa kalikasan. Inaanyayahan niya tayong tumingin sa paligid. Hindi mo ba nakikita kung paano ginagawa ng maliliit na halaman, maya, langgam, gagamba, at bubuyog ang kanilang tungkulin, at sa gayoy pinapaganda ang mundo sa abot ng kanilang makakaya? Ang pamamaraang ito ay naglalabas sa kanya mula sa pansariling labanan at inilalagay siya sa mas malawak na konteksto ng sansinukob. Lahat ng bagay sa paligid niya, mula sa pinakamaliit na langgam hanggang sa bubuyog, ay abala sa kani-kanilang gawain. Bawat nilalang ay kusang gumaganap sa kanilang tungkulin, nag-aambag sa kaayusan ng mundo. Hindi sila nag-iisip ng malalim, hindi nagrereklamo, at hindi nakikipagtawaran sa katotohanan. Ginagawa lang nila kung ano ang kanilang dahilan para likhain. At sa ganitong pananaw, ang pag-aatubili niyang bumangon ay lumalabas na hindi lang simpleng katamaran, kundi pagtanggi na maging bahagi ng magkakaayong mundong ito. Ito ay halos katumbas na ng pagtataksil sa sarili niyang kalikasan. Kaya naman, sinasapul niya agad ang sarili niyang ego. Ayaw mo bang gawin ang nararapat sa isang tao? Bakit ka tumatakbo palayo sa mismong likas na sa iyo? Pagkatapos, ikumpara sa kalikasan, lalong tumitindi ang dating ng tanong na ito. Ibig sabihin ba, mas responsable at mas tapat pa ang langgam o bubuyog sa pagganap ng kanilang tungkulin kaysa sa iyo? Isang tao na biniyayaan ng isip at sariling kalooban. Masakit ito sa pride. Para kang napag-iiwanan, parang ikaw ang dahilan kung bakit nadidismaya ang buong pangkat ng sangkalikasan. Ito ay isang matinding pangganyak na humihimok hindi dahil sa kita o takot, kundi sa iyong dangal at pananagutan. Ang punto rito, ang pagwawalang kilos mo ay hindi lang personal na usapin. Ito ay pagtanggi sa iyong natatanging papel sa universo, isang papel na walang ibang gagawa para sa iyo. Natural lang na ang katamaran ay laging may nakahandang rason. At ang pinakamabigat na dahilan, syempre ay kailangan din nating mag-rest, di ba? Hindi na nakikipagtalo si Marcus Aurelius. Pumapayag siya. Oo, tama ka. Pero naglagay din ng hangganan ang kalikasan dyan, gaya ng sa pagkain at pag-inom. Kinikilala niya ang pangangailangan sa pahinga, pero agad niyang itinuturo ang mga limitasyon nito. Tulog, pagkain, tubig,
Lahat yan ay mahalaga, pero may sukat. Matalino ang kalikasan. Binigyan tayo ng mekanismo para malaman kung kailan sapat na. At dito na siya nagbigay ng napakahalagang obserbasyon. Sinasabi niya sa sarili, ikaw, lumagpas ka na sa mga limitasyong iyan. Sobra na ang tulog mo. Pero sa gawa, kulang ka pa. Para siyang nag-audit ng kanyang oras at lakas at ipinapakita na sa kolum ng pahinga ay may sobra siya. Pero sa aksyon naman ay may kakulangan. Dahil dito, ang laban tuwing umaga ay nagiging hindi na emosyonal na pagsubok, kundi halos parang isang accounting task para ibalik ang balanse. Sumunod naman dito ang isa sa pinakamalalim at hindi inaasahang argumento. Hindi mo raw mahal ang sarili mo, ang pagtatapos niya. Sa simula, tila kabalintunaan ito. Akala mo, ang paghahangad na manatili na lang sa kama ay pagpapakita na nga ng self-love or pag-aalaga sa sariling ginhawa. Ngunit, binabaliktad ni Marcus Aurelius ang buong lohika. Ayon sa kanya, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay pagmamahal sa iyong likas na katangian, sa iyong potensyal, at sa iyong pinakamahusay na bersyon. At ang bersyon na iyan ay masigla, matalino, at may paninindigan sa kabutihan. Sa pagpapadala mo sa katamaran at sa kagustuhan lang ng ginhawa, tinalikuran mo, sa tingin niya, ang iyong tunay na esensya. Kung hindi mo ginagawa yan, mamahalin mo sana ang iyong kalikasan at ang kagustuhan nito, ang sabi niya. Kaya, ang stoic self-love ay pagmamahal sa bahagi ng iyong sarili na patuloy na nagpupursigi para sa pag-unlad at pagtupad sa tungkulin at hindi sa bahaging naghahanap lang ng init at kaunting pahinga. Para mas maging malinaw ang kanyang ideya, nagbigay siyang muli ng mga halimbawa mula sa totoong buhay. Sabi niya, tingnan mo ang mga taong mahilig sa kanilang propesyon. Nagpapakapagod sila at nakakalimutan na nilang maghugas o kumain. Ang tinutukoy niya ay ang mga pintor, manlililok at mananayaw, mga taong baliw sa kanilang hanap buhay. Sa kanila, ang kanilang trabaho ay hindi lang isang tungkulin, kundi isang matinding pasyon at pinakamataas na pagpapakita ng kanilang esensya. Handa silang magsakripisyo ng ginhawa, tulog at pagkain, maipagpatuloy lamang ang minamahal nilang gawain. Ang kanilang trabaho ay mismong buhay na nila. Ang halimbawang ito ay matinding kaibahan sa mismong kalagayan niya. Kung ang manlililok ay ganito kamahal ang kanyang pag-uukit at ang mananayaw ay ganito kadedikado sa sayaw, bakit ikaw, isang pilosopo at emperador, ay hindi mo kayang ibigay ang kaparehong pasyon sa pinakapangunahin mong gawain, ang pagiging tao? Lumalawak pa ang argumentong ito mula sa personal na pagnanais ay lumilipat na ngayon sa pangkalahatang kapakinabangan. May serye siyang matatalim na tanong sa sarili. Mas mababa ba ang halaga ng sarili mong kalikasan kumpara sa kung paano pinahahalagahan ng isang mang-uukit ang kanyang sining, ng mananayawang sayaw, ng taong sakimang pera o ng hambog ang papuri? Ipinagkukumpara niya ang iba't ibang gawain mula sa mataas na antas ng sining hanggang sa pinakamababang uri ng kasakiman. Ngunit iisa ang nag-uugnay sa kanila, ang buong pusong pag-aalay ng sarili sa kanilang pinagkakaabalahan. Kaya tinatanong niya ang kanyang sarili, ang kalikasan mo ba, ang kakayahan mong maging isang nilalang na makatuwiran, matuwid, at kapaki-pakinabang sa lipunan ay mas mababa ang halaga kaysa sa pera para sa isang gahaman o sa kasikatan para sa isang ambisyoso. Ang paghahambing na ito ay dapat sanang magdulot ng kahihiyan sa kanya, ngunit kasabay nito ay nagbigay ng inspirasyon. Nakikita niya
kung gaano katindi ang pagpapakasakit na kayang gawin ng tao para sa mga layuning mas mababa ang kahalagahan. Ipinagpapatuloy niya ang pagpapalawak sa konsepto ng lubos na dedikasyon. Ang mga dalubhasa sa kanilang gawain, kapag talagang puspusan ng kanilang hilig, ay mas gugustuhin pang hindi kumain o matulog kaysa itigil ang kanilang pagsasanay. Hindi ito simpleng trabaho lang, isa itong paglilingkod. Nasa isang estado sila ng daloy, flow, kung saan ang pansariling pangangailangan ay napapabayaan at isinasantabi. At ito ang ipinapataw ni Marcus Aurelius sa sarili niya. Ang kanyang pagsasanay ay ang pamamahala sa imperyo, pagpapatupad ng hustisya at pagpapakita ng karunungan at pagtitimpi. Ito ang kanyang sining, ang kanyang kasanayan. Kaya naman, kung hahayaan niya ang sarili na magbabad sa kama, hindi lang siya nagiging tamad. Nagpapakita siya ng kawalang galang sa kanyang pangunahing misyon sa buhay. Para bang sinasabi niya sa sarili, gumising ka. Ang sining mo ay humihingi ng mas higit na dedikasyon kaysa iba pang larangan dahil ang magiging bunga nito ay ang kapakanan ng buong lipunan. Kaya naman tinapos niya ang paghahambing na ito sa pamamagitan ng pagtatanong ng huling at pinakamahalagang tanong, para sa iyo ba, ang paglilingkod sa publiko ay mas mababa ang halaga at hindi gaanong nangangailangan ng pagsisikap? Ang tanong na ito ang nagbigay wakas sa pagtatalo. Matapos ang lahat ng ibinigay na halimbawa, malinaw na ang kasagutan. Siyempre hindi. Ang pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa pangkalahatang kabutihan ay ang pinakamahalaga at pinakatanging gawain sa lahat. Kung handa ang mga tao na isakripisyo ang kanilang tulog para sa pera, kasikatan o sining, hindi ba't mas handa siyang isakripisyo ang sarili niyang kaginhawaan para sa kanyang pangunahing misyon? Sa sandaling ito, ang lahat ng panloob niyang paghihirap ay nauwi na lang sa isang simpleng pagpipilian. Ito ay ang pag-amin na mas mahalaga ang iyong katamaran kaysa sa kapakanan ng milyon-milyong tao o ang pagtayo at paggawa ng iyong trabaho. Para sa isang taong may dangal tulad ni Marcus Aurelius, nakatadhana na ang magiging desisyon, i-summarize natin itong panloob na pag-uusap. Sa esensya, ito ay isang estrukturadong cognitive therapy na ginagawa ng emperador sa sarili niya tuwing umaga. Unang hakbang, paalalahanan ang sarili sa layunin mo, ang tungkulin ng tao. Pangalawang hakbang, tawanan ang kalokohan na mas pipiliin mo pa ang komportable kaysa sa mas mahalagang tungkulin. Magbabad sa kumot. Pangatlong hakbang, tingnan ang kalikasan na patuloy na gumagana at nagtatrabaho. Pang-apat na hakbang, alalahanin ang mga taong buong pusong iniaalay ang sarili sa kanilang gawain. Panglimang hakbang, isipin na ang iyong trabaho, ang paglilingkod sa lipunan, ay mas mahalaga kaysa sa ano pa mang iba. Hindi ito basta-bastang random na ideya. Ito ay isang serye ng argumento na pinag-isipan na ginawa para sistematikong sirain ang lahat ng katwiran para sa katamaran at kawalanggana. Ito ay isang mental na ritual na nagre-reprogram ng utak mula sa mode na paghahanap ng kasiyahan tungo sa mode na pagsasakatuparan ng tungkulin. Sa likod ng pang-umagang gawain o ritual na ito, matatagpuan ang isa sa mga pangunahing ideya ng Stoicismo, ang konsepto ng oikeiosis. Ang salitang Griego na ito ay maaaring isalin bilang pag-uukol, pagkakaugnay, o mas tumpak, pagkakaisa. Naniniwala ang mga Stoic na ang tao, likas sa kanya, ay isang panlipunang nilalang. Hindi tayo mga hiwalay na atomo, kundi bahagi ng iisang nagkakaisang organismo, ang sangkatauhan. Kaya naman,
Ang pagkilos para sa kapakanan ng lipunan ay katumbas din ng pagkilos para sa sarili nating kapakanan. Kapag sinasabi ni Marcus Aurelius sa sarili niya na kailangan siyang bumangon para sa gawaing makabuluhan at pampubliko, hindi niya isinasakripisyo ang kaniyang sarili. Sa halip, tinutupad niya ang kaniyang pinakamalalim na esensya. Mula sa pananaw ng mga Stoic, ang katamaran at pagiging makasarili ay isang labag sa kalikasan, isang sakit ng kaluluwa. Samantalang ang paglilingkod sa kapwa ay ang daan tungo sa pagkakasundo sa sarili at sa mundo. Ang pagbangon sa umaga ay nagiging hindi lang simpleng pang-araw-araw na aksyon, kundi isang pagkilos ng muling pag-uugnay sa ating tunay at panlipunang kalikasan. May isa pang mahalagang mental na kasangkapan na nakatago sa dialogong ito. Iyon ay ang negatibong biswalisasyon. Nang sabihin niya, para ba akong nilikha para lang magpainit sa ilalim ng kumot? Ipinapakita niya ang pinakakaawa-awa at walang kabuluhang anyo ng kanyang buhay. Gumuguhit siya sa isip ng larawan ng sarili niya bilang isang nilalang na nabubuhay lamang para sa init at ginhawa tulad ng hayop sa lungga. Ang larawang ito ay nagdudulot ng pandidiri at naguudyok sa kanya na gawin ang kabaligtaran. Hindi niya iniisip ang tagumpay at kasikatan. Sa halip, inilalarawan niya ang pagkasira at kahihiyan upang tumalikod sa imaheng iyon at umakyat pataas. Napakalakas ng pamamaraang ito. Sa halip na hilahin mo ang sarili mo patungo sa isang positibong imahe, gumawa ka ng isang negatibong imahe na napakapangit. Kaya gusto mong tumakas palayo dito ng mas mabilis hanggat maaari. At ang pagtakas na iyon ang siyang magdadala sa iyo kung saan ka talaga nararapat. Maaari ring tingnan ang ritual na ito sa tinatawag na pananaw mula sa itaas. Isa ito sa mga paboritong ginagawa ng mga Stoic. Isipin mong humihiwalay ka sa iyong katawan. Umaangat ka sa itaas ng iyong tolda, sa ibabaw ng Roma, hanggang sa buong daigdig at tinitingnan mo ang sarili mo mula sa kalawakan. Mula sa taas na iyon, ang maliit mong figura na nakabalot sa kumot at ang panloob mong pakikibaka ay tila napakaliit, halos wala lang. Ngunit kasabay nito, nakikita mo ang sarili mo bilang bahagi ng isang malawak at magkakaugnay na sistema. Ang iyong mga aksyon, gaano man kaliit, ay talagang bahagi ng kaayusan ng universo. Ang ganitong pananaw ay nakakatulong para sabay na mapakalma ang iyong ego at matanto ang iyong pananagutan. Ang mga personal mong gusto at ayaw ay nawawala ng halaga sa harap ng kosmikong perspektibo. Ang tanging natitira ay kung ano ang nararapat mong gawin bilang bahagi ng malaking kabuuan na ito. Pero, siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang pinakapuso ng Stoicism, ang kasabihang memento mori o tandaan mo na ikay mamamatay. Kahit hindi ito direktang nabanggit ni Marcus Aurelius sa kanyang mga pagninilay sa umaga, ang ideyang ito ay tumatagos sa lahat ng bahagi ng kanyang aklat na Meditations. Ang bawat umaga ay isang regalo. Tandaan mo, limitado lang ang bilang ng mga pagsikat ng araw na makikita mo sa buhay mo at bawat umagang nilulustay mo lang sa kama, nagpapadala sa kahinaan ay umagang ninakaw mula sa iyong buhay at sa iyong tunay na layunin. Hinding-hindi na iyan babalik. Ang pag-unawa na ang oras natin ay may hangganan. Ito ang pinakamalakas na pangganyak upang kumilos. Bakit mo ipagpapaliban sa bukas ang kaya mong gawin ngayon? Kung sakaling ang bukas na iyan ay hindi na dumating, ang pagpili mo tuwing umaga ay hindi lang pagpapasya sa pagitan ng tulog at gising. Ito ang pagpili sa pagitan ng buhay na puno ng aksyon at kabuluhan at ang mabagal na pagkamatay
sa ilalim ng kumot. Kaya, itong buong komplikadong kaisipan na ito ay bumabalik lang sa isang fundamental na desisyon na inihaharap ng emperador sa sarili niya. Ito ang pagpili sa pagitan ng dalawang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang unang bahagi ay ang bahaging hayop, ang instingtibo. Naghahanap ito ng init, kapayapaan, seguridad, at mga kaligayahan. Gusto lang nitong manatili sa higaan. Ang pangalawang bahagi naman ay ang bahaging tao, ang rasyonal. Naghahangad ito ng layunin, ng kabutihan, ng pagganap sa tungkulin, at ng pagpapabuti sa sarili. Hinihingi nito na bumangon ka at kumilos. Bawat umaga ay isang maliit na digmaang sibil sa loob ng isang tao. At ang pagkapanalo sa digmaang ito ang nagdedetermina kung sino ang mamumuno sa araw mo. Ang iyong mababang instingto ba o ang iyong mataas na kaisipan? Si Marcus Aurelius ay nagtatag lang ng epektibong estratehiya at taktika para sa pakikipaglaban sa digmaang ito upang ang kaisipan ay laging lumabas na panalo. Mahalagang maunawaan natin na para kay Marcus Aurelius, ang tunay na tagumpay ay hindi isang matagumpay at produktibong araw. Ang tagumpay ay ang mismong kilos ng pagbangon. Iyon ang sandali na dumampi ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Sa sandaling iyon, tapos na ang laban. Ang lahat ng kasunod nito ay bunga na lamang. Hindi niya iniisip ang daan-daang gawain na naghihintay sa kanya. Nakatuon siya sa iisa, ang pinakaunang hamon, ang pagdaig sa bigat ng pagkawalang kilos. Ito ang pinakapangunahing punto. Kadalasan, hindi tayo makabangon dahil napaparalisa tayo sa pag-iisip pa lang ng mga hirap na kakaharapin natin. Ang lapit ng stoicismo ay nagmumungkahi na hatiin natin ang problemang ito. Huwag mong isipin ang buong bundok ng pagsubok na naghihintay sa iyo. Mag-focus ka sa iisang hakbang lang, ang tumayo mula sa kama. Ito ang unang kilos ng isang makatuwirang nilalang, ang unang pagdeklara na ang iyong isip at hindi ang iyong katawan ang siyang namumuno ngayon. Ang buong sistemang ito ay hindi umiikot sa konsepto ng willpower tulad ng pagkaintindi natin sa kasalukuyan. Hindi niya pinipilit ang sarili na lang bumangon or magpakatatag ng bigla. Ang ganyang klasing pagpilit ay nakakapagod at hindi mapagkakatiwalaan sa katagalan. Sa halip, ginagamit niya ang kapangyarihan ng isip at ng lohika. Hindi niya basta-basta sinasawata ang kanyang mga nararamdaman at kagustuhan. Sa halip, nakikipagdialogo siya sa mga ito. Pinakikinggan niya ang mga rason ng kanyang tamad na panig, tulad ng mas komportable rito o kailangan ko munang magpahinga. At sa paraang sistematiko, isa-isa niyang sinasagot ito gamit ang matibay na kontraargumento. Ito ay isang proseso ng paghikayat, hindi ng pagpilit or pamimilit, parang magalang. Ngunit mariin niyang ipinapaliwanag sa kanyang panloob na bata kung bakit hindi angkop ang mga gusto nito sa kasalukuyan at kung bakit kailangan pa ring gawin ang nararapat. Ang ganitong diskarte ay mas matatag sa pangmatagalan dahil ito ay nakabatay sa malalim na pag-unawa at kamalayan at hindi sa sapilitang pananakit sa sarili. At ito na ang huli, ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ginawa ni Marcus Aurelius ang lahat ng ito para lamang maging mas produktibo, kumita ng mas maraming pera, o makakuha ng papuri. Ginawa niya ito upang maging isang mabuting tao. Ang pinakalayunin ng lahat ng kanyang pagsasanay sa umaga ay ang pagpapanday ng kabutihan, ang katarungan, tapang, pagpipigil sa sarili, at karunungan. Ito ang mga prinsipyo na pinakamahalaga sa kanya. At ang una niyang nakita na pagpapakita ng tapang at pagpipigil ay makikita mismo sa kakayahang talunin ang kanyang pangumagang kahinaan. Para sa kanya,
Ang umaga ay hindi lang simula ng araw. Isa itong sanayan para sa paghubog ng karakter kung mananalo ka sa una. At pinakamahirap na laban na ito, laban sa iyong sarili, ang lahat ng hamon ng araw ay hindi na tila nakakatakot. Ito ang araw-araw niyang pag-calibrate ng kanyang moral na kumpas. At ang ganitong pananaw ay abot kamay nating lahat sa sandaling ito. Kaya, ano nga ba ang napulot nating aral? Ang pinakanakagulat na realization na ito, kahit isa sa pinakadakilang tao sa kasaysayan, nakikipagbuno rin sa parehong problema na hinaharap natin tuwing umaga. Pero, imbes na sumuko or umasa lang sa willpower, ginawa niya itong laban na ito na isang pilosopikal na praktika. Hindi niya sinubukang balewalain ang boses na bumubulong ng matulog ka pa. Hinarap niya ito sa isang matapat na pagtutunggali, gamit ang lohika, diwa ng tungkulin, at pag-unawa sa kanyang tunay na sarili. Pinaalalahanan niya ang sarili na siya ay bahagi ng mas malaking bagay, na ang buhay ay maikli lang, at ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi ang pagbibigay laya sa mga kahinaan, kundi ang pagpapaunlad ng pinakamahuhusay na katangian. Heto ang nakakagulat na plot twist. Ang katamaran sa umaga ay hindi pala isang kaaway na kailangan talunin, kundi isang sparring partner na nagbibigay sa atin ng pagkakataon araw-araw na maging mas matalino, mas malakas, at mas mahusay. Maraming salamat sa panonood. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang sinaunang karunungan na ito, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang aral mula sa nakaraan. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Ano ang tumatakbo sa isip mo kapag tumunog na ang alarm clock mo? Ibahagi mo ang iyong mga diskarte at kaisipan sa comment section.